Gaya nga po nung sasabi kanina, sa patotoo, dun sa about sa tithes and offering, na kapag hindi mo binibigay ang iyong handog pa po, sabi nga ng iba, the universe has its way to get back what is for God. Pero po sa ating mananampalataya, we don't use the universe. Bakit? Because we know that it's still God's will. It's still God's authority, not the universe, not the authority of the universe. But, yun nga po ang sinasabi ng iba. But we know that there's only one authority and that is God. Hawak po niya ang lahat. Kumbaga sa buhay man ng, kumbaga sa katotohanan, sa buhay po ng tao, akala natin yung lahat ng mga pinagpapaguran natin, akala natin nakukuha natin ng mga bagay-bagay sa sarili natin mga kamay, sa sarili natin pamamaraan. Pero ang katotohanan, all of these things is orchestrated by God. Bakit? Kasi hindi nga po natin masasabi na yung mga bagay na nakuha natin o na-invoke natin sa ating mga sariling kamay ay magiging sa atin habang panahon. Hindi rin natin masasabi na magagawa natin yon kung agad-agad nang binawi ng Diyos ang buhay natin. Sabi niya kanina, sa patotoo, ano naman ang silbi? Oo nga, mayaman ka sa resources, mayaman ang bansa mo sa resources, nandyan ang lahat para impukin mo. Pero pag wala nga naman ang buhay ng isang tao, ano ang silbi na nandyan ang resources na wala yung mag-iimpok? Kaya po, ang Diyos po ang nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng sangkatauhan. Makikita mo nga lang po ano yung mga talagang sa tabi-tabi dyan o sa paligid natin. Kasabihin ng mga iba, ang lakas-lakas mo lang kahapon. Masaya-masaya ka pa. Bakit ngayon nasa loob ka na ng kabaong? Sasabihin ko yan. Kasi hindi nga po natin hawak ang ating buhay. We are so fragile. We are so fragile. Pagsabi po natin fragile, madali lang po tayong madali lang masira. Yung katawan po natin na ito, napakadali pong mawasak. Para na siyang babasaging baso. Kita mo yung mga kadalasang na aksidente dyan, no? Hindi ang buhay natin, ang katawan ng tao ay hindi isang matigas na bato na kapag nabagsak ay maaaring buong buo pa pag nabagsak o sumalpok ng malakas sa malakas. Yun nga lang mauntog ang isang tao. Minsan talaga nauntog lang siya pero ano nangyayari? Nagkakaroon na ng hemorrhoid o yung tawag na pagdurugo ng utak at hemorrhage. Hemorrhage, sorry naman sa term. That's yung pagdurugo ng utak at natutuluyan. Ay isa sa mga patotoo nung nakaraan, nung na-aksidente, tapos pagkatapos ma-aksidente, masaya pa siya, tumayo pa siya, nagawang tao pa siya, natulog lang saglit, humilik, tapos na ang buhay niya. Napaka-fragile ng ating buhay. Kaya huwag po nating sayangin na ang buhay natin ay mananatiling walang saysay sa harapan ng Diyos. Kundi lagyan po natin ng saysay. Una sa lahat, dahil ang Diyos nga po, sa totoo lang, siya ang authority, ang otoridad. Wala po tayong magagawa sa ating sarili kaparaanan upang salungatin ang lahat ng nais niyang gawin o anuman ang kanyang nais gawin. Dahil ang kanyang otoridad, ang kanyang kapangyarihan ay hindi iniluklok ng sinuman. Taglay po niya ang otoridad at kapangyarihan ito, wala pa man ang sanglibutan. Hindi ho siya kagaya ng mga leader natin, hindi ho siya kagaya ng mga pinuno natin na talagang iniluluklok o sa demokrasya, iniluluklok ng sambayanan, pinagbubutohan. Ganyan po ang gawin sa democracy. Ngayon, ang isang leader po na iniluklok ng sambayanan, o majority ng sambayanan, alam po natin na ang leader na ito ay
malaki ang utang na loob sa sambayanan. Kaya kailangan niyang paglingkuran and to please them. Tama? Kailangan niyang i-please kung sino yung mga nagluklok sa kanya. Pero hindi po ganoon ang ating Diyos. Ang ating Diyos, ano man ang gusto niyang gawin, ano naman ang narapat niyang gawin, ang nais niyang gawin, ay hindi po niya kinakailangan na ikonsulta sa sangkatauhan nga ito ba gusto mo o ito ba o hindi. Hindi po niya kailangan ng anong tawag sa ganito? Consent. No? Tinan po natin ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas na pag magsasagawa ng batas, di po ba? Magpapanukala ng batas, hindi ba mayroon pa rin butuhan niya while kinoconsent? Kinoconsent nila yung the pulse of, depende sa pulso ng, pag pulso ng bayan, okay sa kanila, pag majority, okay sa kanila, itutuloy nila. Pero pag alam nilang medyo tagili, dehado, bibin-bin nila yung bill na yan. Alam mo yung bill. Pag sinabi mong bill, ito yung ginagawa pa lamang na batas, ng mga batas na hindi pa ito napipirmahan ng presidente, hindi pa na-implement. Okay, hindi pa siya batas. Bill pa lang. Okay, gusto ganun po ang pagsasabasan ng bill natin para may sa batas ang isang gawa o may sa pagpapala isang batas. Pero ang Diyos po, siya ang batas, hindi po niya kailangan ng consent natin. Kaya kapag sinabi niya, bakit? Kasi ang Diyos po, walang mali sa Kanya. Ang Diyos kailanman hindi maaari magkamali. At ang Diyos, tandaan po natin, siya ay banal. Siya ay matuwid. Lahat ng Kanyang pamamaraan ay matuwid. Wala ho siyang naging gawi na hindi matuwid. Nagkakataon na sa mata lamang ng tao, siya ay nagiging para ang mga gawin niya ay parang hindi matuwid. Bakit? Kasi sa tao, pag sasabihin, huwag kang papatay, sinabi ng Diyos, huwag ka talagang papatay. Kapag pumatay ka, ay talagang hindi ka matuwid o masama ka. Pero sa harapan ng Diyos, siya po ang nagmamay-ari po ng lahat ng bagay, kaya anuman ang naisin niyang gawin sa kanyang nilikha, may karapatan siyang gawin yon sa kanyang nilikha. Pansin nga po ninyo, yung may alamang alagang aso, o yung may mga pet, di ba? Kapag ikaw nakikita mo yung asong yun, o inaapi, o pinaparusahan ng kanyang amo, pakuan ka ba? Ano ginagawa mo sa aso mo? Kaya gano'n. Alam mo yung mga pakailan meron gano'n, di ba? Anong sasabihin ng may-ari? Bakit sa'yo ba yung aso? Okay? Kasi alam ko nung may-ari na yon, nung aso, na ano man ang gawin niya sa asong yun, kakain man niya ito, ulamin man niya ito, alagaan man niya ito, nasa sa kanya. Okay? Yun nga lang, sa batas natin ngayon, binibigyan na rin ng, binibigyan na rin ng kung ano yung diin, yung patungkol sa animal welfare. No? Pero sa harapan naman po kasi ng Diyos, ang isang matuwid na tao, sabi na, a righteous man cares for his animal. Kaya hindi mo rin masasabi na lubusang matuwid na isang tao o matuwid na isang tao na walang pakialam o minamaltrato ang kanyang hayop. Gaya nga yung nagagawa sabi natin, yung kalabaw. Diba? Yung kalabaw na ginagamit ng tao sa kanyang pagsasaka o yung iba, di ba, baka, tapos mamatratuhin. Ang tao nito, alam natin na maging sa harapan ng Diyos ay hindi siya matuwid. Kaya dito po pumapasok na talagang ang Diyos, hindi natin kayang rurukin ang kanyang kaisipan dahil malayo-malayo sa kaisipan ng tao. Basahin po natin ang Kawikaan o Proverbs 12:10. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama, kahit kanino, ay sadyang mabagsik. Okay? A righteous man cares for the needs of his animal, but the kindest acts of the wicked are cruel. Tignan mo, my kindest acts of the wicked pa talaga. My kindest. Yung baga, yun yung pinakamabait. Yung pinakamabait na
aksyon o ng isang taong masama ay talagang malupit, na mabagsik. Okay? Ganyan po ang sangkatauhan. And we know, ang kaisipan po ng Diyos ay hindi kayang rurukin ng tao. Maraming tanong ang tao bakit ganun? Bakit ganun nga ron? Diba? Sinabi mo ito, bakit ganun? No? Diba? Kasi sabi nga ng Diyos, my way is not your way. My ways are not your ways. Yun yung sa isang banda, sabi ko nga sa mga kasama ko, sa trabaho, alam mo sa trabaho, kapag ikaw nakikipangamuhan ang malupit na katotohanan na dapat mong tanggapin, isa kang alipin niya. Kaya hindi ka pwede o hindi tayo pwede magmalaki sa kumpanya natin na bakit di mo ko sinasura ng ito? Bakit ganito ang trato mo sa akin? Mabuti empleyado naman ako, ganito. Hindi. Kundi ang estado talaga ng isang taong nakikipangamuhan ay dapat tanggapin niyang alipin siya kung gusto niyang manatili sa kanyang trabaho at kung gusto niyang maging epektibo sa kanyang trabaho. Ganon din po tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat, hindi man tayo yung alipin talaga na inaalipin ng Diyos na inaalipusta, pero yung submission po na hinahanap din po sa atin ng Diyos ay yung pagpapakumbaba na tulad ng isang alipin. Dahil ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na siya, bagamat siya ay nandoon, yung glory niya, yung gloria ng kataas-taasan ay siya ay kapantay ng Diyos, pero anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya, naging alipin siya. Nagpaalipin siya maging sa kanya nilikha. Naglingkod siya o siya ay nagpaalipin maging sa kamatayan. Okay? Nagpaalipin po siya. Anong ibig sabihin pagpapaalipin? Maglilingkod, naglilingkod. Okay, ang masama, ang masaklat talaga, ang tao talaga, ayaw niya na inaalipin siya Alam mo, lagi nandun yung pride natin na bakit mo ko aalipinin? Okay. Sa ating demokrasya, hindi po natin maulubusang mauunawaan yung ganitong kultura o yung ganitong pamamaraan. Bakit? Kasi lumaki tayo sa isang demokrasya, lumaki tayo sa kapangyarihan ng mamamayan na may sarili tayong may kapangyarihan magpasya o ang mamamayan. So, pag nanguna o naging majority, ang kagustuhan ng mamamayan ay siya ang nababali ang hari. Di ba? Tama? Yung presidente natin ay impeach. Pero, sa monarchy, pag niluglok ang isang hari, lahat po ng kanyang sabihin ay mapangyayari. Dahil sa monarchy, sa kanya po, sa hari, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kasundaluhan. Kaya kapag kumontra ang isang mamamayan laban sa kagustuhan ng hari, ay may kalalagyan. Pwede siyang mapapatay, pwede siyang ipakulong ng hari. At pag ginawa ng hari yung mismong ginutos ng hari, wala nang due process na magaganap. Kapag sinabi ng hari, dalhin mo to, damputin mo, ilagay mo sa kulungan. At ganun po tumatakbo ang monarchy. Ganun kalupit. Kaya sa isang banda, kapag sinabi ko ng ang hari, kapag salita po ng hari, ay talagang dapat po isa matupad. Yan ang po natin sa buhay po ni Nebuchadnezzar. Diba? Si Nebuchadnezzar ay siya hari po ng Babylonia noong panahon ng kasagsagan na ang Babylonia po ay nasa tugatog ng tagumpay, nasa tugatog ng kapangyarihan, nasa tugatog din ng kayamanan. Si Nebuchadnezzar. Kaya kapag sinabi ni Nebuchadnezzar na nung nagpatayo siya ng rebulto, na malaking rebulto, sabi niya kung sino man ang hindi luluhod sa rebultong ito ay papatayin. O diba? So tinawag niya lahat at pinaluhod niya doon. Diba? Ganun makapangyarihan po ang hari. Ngunit alam po natin na sa buhay, sa kapangyarihan po ng Diyos,
ay iba pa rin ang otoridad ng kataas-taasan. Dahil kung mali nga po yun at merong lingkod ng Diyos na naroon, gaya nila ng mga kaibigan nila na nandun kasi sila Daniel, di ba? E ayaw lumuhod nila Daniel at ng kanyang mga kaibigan doon sa ribulto na yon. Ipinagpilitan niya. Ngayon, ito si Nebuchadnezzar, dahil malapit naman talaga sa loob niya, itong sila Daniel at mga kaibigan niya, yung inutos niya, di ba? Yung inutos din niya na batas, nung nalaman niya na ayaw lumuhod nila Daniel, ayaw sumunod, siyempre, nabagabag din siya dahil nga malapit siya sa kanila at mamamatay talaga sila. Dahil yun ang batas ng hari at hindi niya mababawi maging siya. Diba? Pero salamat sa talagang napakadakila ng kapangyarihan ng Diyos at pinakita niya na may mas mataas na otoridad sa kanya. During that time, kaya nga hindi sila nasunog doon sa apoy. At nung makita yun ni Hari Nebuchadnezzar, anong ginawa niya? Pinalabas niya sila Daniel at sinabi niya, okay, ang sabi niya, sino man ang hindi sasamba sa Diyos ni Daniel ay papatay. Doon din naintindihan ng hari ito na mayroon pang mas mataas na otoridad kaysa sa kanya. At yan po ang otoridad ng hari. Kapag tayo ay tinanggap natin ang sarili natin na mayroon tayong hari o tinanggap natin ng isang hari, kung nagluglok tayo ng isang hari, automatic yan, kailangan po natin sundin anuman ang kanyang pambatayan. Gusto mo man niyang hari na yun o hindi, pero kailangan mong sumunod. Na ang mga Israelita nga po ay naghanap ng kanilang sariling hari, dahil nagalit ang Diyos, dahil itong mga Israelita ay nung mga wala pang hari, ay ang Diyos na nga mismo ang nangunguna sa kanila. Ang Panginoon na ang nangunguna sa kanila. Pero naghanap pa rin sila ng ibang hari na maliban sa Diyos. So, anong ginawa? Binigyan niya sila ng Diyos ng hari na mangunguna sa kanila. Pero even in times of, kahit na sa pagkakataon ng pagmalupitan sila ng hari, anong sabi ng Diyos? Ibibigay ng Diyos sila doon sa hari na yun para pagmalupitan man sila. That is the authority of the king. At sa bandang noon, sa likod ba noon, kahit na pumili pa ang mga Israelites ng kanilang sariling hari, all of those things, lahat ng yun, di ba, at the back of it all, orchestrated pa rin po yan ng Diyos. Sino ba ang pumili? Di ba? Si Propeta Samuel. Siya ang inutusan ng Diyos na pumili ng hari. So everything pa rin, lahat pa rin ay orchestrated ng Diyos. Ngayon po, ang Diyos po, sa totoo lang, yung kanyang kakayahan, capability, kumpara sa kapasidad ng tao para gumawa ng mga bagay, ay napakalayo. Hindi natin kaabutin ang kakayahan ng Diyos. Ang mundo ng science, ang mundo ng science, sa totoo lang, ginagawa ng Diyos ang science nila. They want to attain, gusto nilang maabot yung sa pamamagitan ng teknolohiya, gusto nilang maabot yung kakayahan ng Diyos. Tingnan natin ang medicine. Ano ba ang goal ng medicine? Gusto maabot ang medicine yung talagang mapagaling ang mga may sakit at mapahaba ang buhay o kahit nga yung magkaroon ng buhay na immortal. Yan po ang isa sa mga goal ng mga science. Gustong mag-research ng paraan para maging immortal ang isang tao. Kaya ano bang pinagagawa ng mga tao ngayon? Di ba nung nakaraan, nasabi ko sa inyo na pinag-aaralan nila yung tao na nagpa-freeze ng kanyang katawan na gusto niyang ipagisingin siya o i-revive siya after 50 years. Kamusta kaya yung tao yun? Asa na kayong bilyonaryo yun? Isipin mo, pina-freeze niya yung kanyang sariling katawan. Siyempre, binayaran niya yung
yung binayad niya doon sa gagawa nun, bayad yun within 50 years. Ganon siya kayaman. Ganon siya kabilinaryo. Pero nasa na kaya? Bakit wala tayong narinig na balita about that? Yung nangyari, yung research nila doon sa Italia, ng mga nakaraang taon, ano naman ang gusto nilang gawin? Dahil sa kagustuhan nilang magkaroon o tagdayin o abutin yung immortality. So, ano ang kanilang sinubukan na teknolohiya? Head transplant. Para yung uno mo, ita-transfer doon sa bagong katawan. Paano kaya yun, no? Puputulin yung ulo mo at ita-transfer sa bagong katawan. Diba? Gaano, kung titingnan natin, ano, gaano kahibang ang tao para lang gumawa ng mga bagay na yun at gusto kasi nila paatin yung magaya ng gayang gawin ng Diyos. Ang Diyos, kaya nga niya magbigay ng buhay na walang hanggan. Yung ginawa ng Diyos sa katawan ng Panginoong Hesus na nag-transform into a spiritual body na may physical hindi man physical totally, spiritual body na nakakaramdam, nakahawakan at kumakain pero tumatagos. Ganon yung buhay o yung klase ng katawan na napangyari sa ating Panginoon Hesus siyempre na buhay, at ang tao talaga gustong-gusto talaga rin maabot yung ganong klase na walang kamatayan. Gusto nang umabot ng siyensya, gusto mabutin ng siyensya ang buhay na walang kamatayan. Kasi nga, yun ang kakayahan din ng Diyos. Yun ang kakayahan ng Diyos na gustong gawin din ng siyensya. So how evil the science is, kung titignan po natin na ang siyensya talaga ay gustong pantayan ang Diyos, and that is the way of Satan. Ano? Kaya hindi po lahat ng ways of technology o ways o ng pamaraan ng siyensya ay mainam sa sangkatauhan. Sa totoo lang, hindi po natin alam na may mga bagay na noon na akala natin ay imposible na mapangyari, maaaring naabot na po ng ibang mga scientifico, ngunit hindi na lang nila inilahad sa publiko dahil sa nagbabantang, ano mo naman ang mga tao kapag gumana, umira ang kanyang pagiging greedy, ano ba yung pagiging sakim, ay maraming ginagawa, kayang gawin sa mga bagay na ito. Hindi natin alam. Halimbawa, possible pala ang mga instant transportations, ano? Kung meron man nakapag-research doon, maaari, ang gagawin na lang niya, lahat ng mga, ang mga scientists po kasi, kapag meron silang mga ebidensya o tawag ito, observations, nililista po agad nila yan, lahat detalye na yan. At kapag halimbawa, isang scientist ay may mabuting kalooban at ayaw niya ilathala ang kanyang natuklasan, ang gagawin po niyan, susunugin niya lahat ng documents. Kasi kapag hinayaan na tinago yung documents na pag na-research ng iba, pwede nilang magamit. So, ganun po nangyari. So, the capability of God, kumpara sa kapasidad ng tao, ay hindi pa rin po kayang abutin ng tao kahit gaano man nila ito gawin. Dahil lahat ng ito, pagdating ng panahon, maging, alam po natin, di ba, may laws of physics tayo sinasabi dito sa Earth. Laws of gravity, o ano ba, laws of yung mga chemical reactions kapag pinaghalo-halo mo. Ang sabi ng Diyos, darating ang panahon sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng elemento sa buong sandaigdigan, lahat po yan ay yayanigin. Kaya kung mapapansin po natin, mga recent discovery ng mga scientists ngayon ay kumpara yung dati nilang discovery in the past ay nababago. Unti-unti nababago. Yung dati na discover nila, sabi bakit may mali pala? O hindi pala ganoon. O kaya nag-change. Kasi nga po, ang kapangyarihan ng Diyos, kaya po niya yanigin ang lahat na ito. Paano masasabi?
Ang tao nga na hindi dapat kaya maglakad sa ibabaw ng tubig. Bakit ang Panginoon Jesus nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Yeah. Kaya nga, kaya i-alter ng Diyos all the elements of this world. Hallelujah. Kaya wala po tayong kakayahan na salamatin ng Diyos. At yung kakayahan po ng Diyos na yun na dahil hindi niya kayang abutin, hindi kaya abutin ng sangkatauhan, hindi natin kaya abutin, ay nagkakaroon na lamang po tayo ng teorya, sariling teorya. Kaya nga ang Biblia, na ipinasulat ng Diyos, ang kanyang salita dito, yung Biblia po na ito, kapag tinake po natin ito, naggawa lang ng tao, diba? Sasabihin na, hindi, gawa lang, pag sinabi natin na gawa lang to ng tao, purely gawa ng tao, ano pong mangyayari kapag yun ang kaisipan natin na binabasa ang Biblia? Magiging sentro nito ay kaisipan ng tao. At kapag naging sentro nito ay kaisipan ng tao, ano ang magiging, sa tingin nyo, ang magiging pagtingin ng tao sa Panginoong Hesus? Ang magiging tingin po ng tao sa Panginoong Hesus na siya ay isang makasalanan at siya ay anak ng isang mangangalunya o adulterer. Bakit? Kasi sa isip ng tao, imposible. Paano naman mabubuntis si Maria na wala di ba? Wala nakasiping. That is the mind of man. Ganon kababa ang pag-isip ng tao. Kaya nga, when we read the Bible, kapag binabasa po natin ang Bible, kailangan po natin ng spiritual na pagka-unawa. Kailangan natin the guidance of the Holy Spirit, kailangan natin maging spiritual upang basahin ang Biblia. Dahil kung purong physical lang ang magbabasa ng Biblia, ay napakadaling manlin lang yan. Bakit? Tamo, idadahilan nga nila hindi ba si Jesus gumawa ng alak? Di ba? Di mag-inom din tayo. Ganon. Hanggang doon lang ang kayang abutin o kayang ipaglaban ng taong isang pisikal na nagbabasa ng Biblia. Yung mga bagay na pakipakinabang lamang sa pisikal, ang pagkain, di ba? Sasabihin lang, lahat ng pagkain, sinabi malinis, ibig sabihin, kakain, pwede kumain ng dinuguan. Ganyan po, ganon magiging sentro ng isang tao ang pagbabasa ng Biblia. Ganon yung maiintindihan ng Biblia kung wala sa kanya yung spiritual na pangunawa. Ang Diyos po ay banal. Pag sinabi po ng banal, malinis ang kanyang kaparaanan. At yung kabanalan na yun, kung dahil hindi kayang abutin ng tao sa kanyang sariling pamamaraan, ay gumagawa na lang siya ng sariling kaisipan, kaya hindi niya kaya unawain na si Maria ay nagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paano nga ba naman mauunawaan ng isang tao ito nagbabasa sa physical? Hindi nga niya alam ang banal na Espiritu. Hindi nga niya alam na siya ay isang spiritual. Hindi po niya maunawaan ang bagay ito. That is why, kaya nga po, whenever we read the Bible, kapag tayo ay nagsasaliksik nito, kailangan po natin ng mga spiritual mentors. Spiritual na tagapagturo. Diba, kung marami naman, sasabihin na nag-aaral naman ako sa isang church. Oo. Hindi ibig sabihin na porque ang church, hindi porque isang church na pinuntahan mo yan, kung wala yan sa katotohanan, pwede rin naman kasi maging gathering yan ng isang organisasyon lang. Isang malaking organisasyon. Kahit naman kasi dito saan ka pupunta, pwede ka naman bumuo ng isang pagtitipon o isang kapulungan o isang assembly na may iisang layunin. Paano kung sabihin natin na ang layunin natin dito, ang lahat ng bawat isa ay mapayaman? O diba? Magkaroon ng maayos na buhay. Kahit hindi nga tayo maging spiritual, pwede po natin ma-attain yun. Pwede naman natin i-organize yun, di ba? Kaya nga, napakarami dyan organisasyon na kahit wala silang spiritual activities, pero
Dahil sa kanilang sipag at tiyaga, kaya po nilang umasenso sa kanilang sariling pamamaraan o maging sa kanilang pagkakaisa. Kaya nga, makikita niyo po, no? Sino ba yung mga sa totoo lang, liit sa kaalaman ng marami, sino ba yung mga organisasyon pinakamalaki o pinakamayayaman dito sa mundo? Sila yung mga tinatawag na mga Mason. May organisasyon ng Mason at yung Mason na yan, napakalaki ng kanilang underground economy. Napakalaki rin po ng kanilang impluensya. Kumbaga, hindi sila naka-front, hindi mo sila makikita sa mga media, hindi sila naka-front sa public, but behind, nag-orchestrate sila sa economy ng mundo. Kaya nga tandaan po natin na hindi dahil lang isang tao ay hindi naka-front sa public, hindi ibig sabihin ay hindi mo pwedeng husgahan na siya ay hindi makapangyarihan. Noon na siya ay walang authority. Ang Diyos natin hindi nakikita, pero hindi mo pwede sabihin na siya ay walang authority. Sa mundong ito, yung mga leaders na nandun sa mga mayayaman, bakit naman sila po-front? Siyempre, mag-target sila ng mga di ba? Pero behind that, sila ang nag-o-order what to do, ino-orchestrate nila kung sino yung palalabasin nila into the public na mag-show up. Yung mga business, kita mo, tingnan mo ang mga Mason, ang mga Mason dyan, mga leader ng Mason, hindi yan palabas-labas. Pero, halimbawa, alam natin isang organisasyon ng Mason. Ano ba yung mga requirements para maging member ka sa isang ganito? Kailangan mo mayroong milyon. O, di ba? Gano'n kayo yaman itong mga to? Bago ka makasabi sa isang organisasyon nito, kailangan may milyon ka at may mga businesses ka. Million properties and businesses, million income. Ganon sila kayayaman. O, paano mo masasabi na wala silang impluensya? Hindi natin alam, yung mga products na binibili natin araw-araw na yan sa mall, di ba? Yung mga malalaking kumpanya yan, di ba? PNG, yung mga yan. Hindi natin alam kung sino-sino man nagmay-ari yan, mga Mason yan. O, hindi lang isang tao ang nagmamay-ari niyan. Kumbaga, it's a company, pero ang mga nasa likod niyan ay mga malalaking, alam mo na, protected people sa mundo ito. So what I mean, do not be deceived. Do not be deceived. Huwag tayong magpapanin lang na kung ano lang yung nakikita natin, kailangan marunong tayong tumingin at the back. Paano na pangyayari ang mga ganito? Dahil nga, sabi nga sa Biblia, lahat ng mga bagay na nakikita ay nagmula sa bagay na hindi nakikita. So therefore, maging ang mga naka-front, itong mundo ito ay naka-front as a physical na nakikita natin, pero behind all of this ay merong entity na nag-o-orchestrate o merong isang malaking spiritual at the back na siya nagpapakilos o naging siya yung dahilan kung bakit ang lahat ng nasa physical na nakikita ay nangyayari. And that is the spiritual world. Kaya kung magkukulang o hindi tayo ganun kaalam sa ating spiritual na buhay o spiritual reality, lahat po tayo ay mananatiling malaking mga linlang sa katotohanan. Linlang sa katotohanan. At dito ako sinasabi ko na yung pamamaraan po ng Diyos sa pamaraan kay Maria, kung paano naisilang ating Panginoon Jesus, hindi ko kaya abutin ito ng isang kaisipan lamang ng tao. Dahil ano ba ang kaisipan ng tao? Ay pinapairan lang po niya yung kanyang fleshly desire. Kung ano yung gusto ng tao, yun lang ang gusto niyang paniwalaan. Kung ano yung gusto ng kanyang flesh, yun yung isang pisikal na tao, yun lang ang gusto niyang paniwalaan. Kaya nga bilang mga mananampalatayang Kristiyano, ano ba ang sinasabi sa atin ni kapatid na Pablo?
kailangan po natin magpasubmit sa Espiritu. In Galatians chapter 5, 16 to 17, kailangan po, hindi natin maabot yung kabanalan ng Diyos na yun kung hindi natin maunawaan o hindi tayo sa ilalim sa pamumuna ng Espiritu. Sabi po sa Galatia 5:16 hanggang 17, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kapag ang Espiritu nga po ang nanguna sa atin, hindi at naintindihan natin yung pamamaraan ng Espiritu na yun, dito mo naman intindihan na posible talaga yung ginawa ng Diyos. Kasi nga, ang isip ng tao imposible. Kasi sasabihin na may desire. Nagkaroon ng desire si Jesus nung siya ay nabuhay sa katawang lupa o sa pisikal. Kaya ang isip ng tao, maganda si Maria, si Magdalena. Sasabihin nila, imposible wala naging relasyon si Jesus at si Maria Magdalena. Yun ang magiging kaisipan ng isang taong namumuhay sa laman lang. Ano? Sabi sa 17, ano? Sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Tama ba? Tama ba na may pagkakataon na gusto na tayong gawin, hindi natin magawa dahil nag-aalinlangan tayo, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan na tama ba itong gagawin ko? Dapat ko bang gawin? O pakinggan, ito ang sinasabi ng Espiritu. Ito yung sinasabi ng Diyos at nabasa ko. Yun yung niliriman ng Espiritu. Kaya naglalaban. Minsan masakit sa isip yan. Pag naglaban yung magustuhan ng laman, na yung matindi yung desire mo, ano ba, gusto mo talaga mag-ilog eh. Araw ng linggo, ay init na init ako, gusto ko talaga, di ba? Gusto mo mag-ilog. Ano? Mamaya lang, nag-iilog talaga. Okay. Manambahan muna. Okay? Ay, gusto ng tao na talagang I want to spend my time with my family sa araw ng linggo doon. Kaya magpipiknik kami sa ilog kasama ang aking buong pamilya. Yun yung matinding desire, di ba? Andun yung matinding desire na makasama mo ang buong pamilya mo. O ngayon, sa isang taong meron ng taglay na salita ng Diyos na espiritual, naglalaban to. Paano yun? Minsan ko lang alam makasama sana ang aking pamilya, pero kailangan ko manambahan sa araw na to. Dahil ito ay araw ng Panginoon, di ba? Talagang naglalaban sa isip mo yun, di ba? Naglalaban din sa kalooban mo, di ba? Ganon ang paglalaban na nararamdaman natin bilang mga manampalataya. Ngayon, sino na ang pakikinggan mo? Sino na ang pakikinggan mo? Ang nilalaman ba ng iyong isip at puso o ang sinasabi ng Espiritu? Dito ka ngayon mamimili. At dito nakasalalay sa iyo kung paano mo maipapakita ang talagang pagsunod at pag-ibig mo sa Diyos. That is the great challenge. In Lord's Day, ang Lord's Day po is a God-appointed day. Siya ang nag-appoint ng Lord's Day upang sa araw nito ay siya ay sambahin. Pero anong gagawin ng tao? Isipin mo kung anong gagawin ng tao, ha? Hindi lang ito. O makita natin. Let us think, okay? Tingnan natin sa likod nito kung sino ba talaga nasa likod na naman ito. Isipin mo, Lord's Day, gagawa ng holiday ang mga tao, itataol sa Lord's Day, gawin din natin yung Mother's Day. Gawin din natin yung Father's Day. Gawin natin yung Family Day. I know. Kinukonsider talaga na Sunday is a family day. Tama naman. Pero yung talaga namang family day, pero ano ba yung dapat na family day yan?
as one family gathered together in the Lord. Dapat mag-worship kayo as a whole family, and that's supposed to be the essence of a family day. Upang sama-sama buong pamilya kayo nagpapagpala, naiingatan. At hindi lang yun, ang Diyos mismo ang magbabind sa inyo as one family kapag you are one family in God. Kasi ang sabi ng Panginoon Jesus, anyone who does not gather in me, scattered. Ibig sabihin, mismo, sinabi ng Panginoon Jesus, mawawasak maging ang pamilya na hindi na nagtitipon sa akin o hindi nagkakaisa sa akin. Kaya nga ano ba sinabi ng Panginoon Jesus? Hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan. Okay, hindi agawin ha. So, tumitingin tayo sa ibang banda, no? Hindi doon sa Prince of Peace. Doon tayo sa sinabi niya na hindi ako nagdala ng kapayapaan. Anong ibig niya sabihin? Paglalabanin ko, maglalaban, sabi niya, ang ama at anak na lalaki, ang ina laban sa anak na babae. So, ibig sabihin, pamilya. Sa mismong sa loob ng pamilya, maglalaban-laban. Bakit? Kasi nga, ang paglalabanan niya, desire of the flesh and desire of, desire of the spirit. Sa mga tao, sa isang pamilya na mayroong isang tumanggap doon ng katotohanan, na taglay niya ang espiritu, na dalagalan niya yung kalooban ng espiritu, ay talaga namang sasalungat siya doon sa kalooban ng laman na daladala ng hindi pa o wala pa sa katotohanan. Therefore, gera. Hiwalayan talaga. Kaya ibig sabihin talagang magkakaroon division. At ang division na to, kapag napangyari talaga dito sa mundo ito, ano mangyayari kapag gano'n nangyari? Lalabas na kapag ikaw ay nasa katotohanan, lalabas na dahil ikaw sumisira sa tradisyon, ikaw ang buwabasag, humihiwalay, doon sa nakagawian na. So, ikaw ngayon na nasa liwanag o nasa katotohanan, ang titingnan o usigin ng mundo na ikaw ay masama. Ikaw ang palalabasin niyang masama. Dahil yung nakamisnan na ng dati, nakamisnan na makalaman, gusto mong sirain. O di ba? Ang sama mo. Yun ang magiging labas ng isang tao na sa katotohanan. But mark this, okay? Kaya nga ano ba ang sabi sa atin? Ang challenge sa atin? Sino o ano ang dapat natin gawin? Deny even your family. Luke 19:25 to 27. Nabasa po natin. Luke 14, sorry. Luke 14:25 to 27. Isipin mo, Lord's Day. Tapos magsa-celebrate ka ng iba. Kaya nga tawag na day. Ano ba yung sabihin ng day? Buong araw. Hindi sinabi na partial day. Na parang mag-celebrate tayo ng ibang araw, ng singitan natin na yung iba day. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, okay, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen. Sabi po dito ng Panginoon Jesus, ang hinahanap po ng Panginoon Jesus ay mga alagad. Ano ibig sabihin alagad? Disipulo. Hindi lang basta tumawag sa kanyang pangalan kundi ang hinahanap niya, sino talaga yung sumusunod. Follower. Ano? Follower of Jesus Christ. Yung sumusunod sa kanyang utos, sumusunod sa gawin ng Panginoon Jesus.
Ito po talaga ang hinaharap ng Panginoon Jesus. Bakit? Kasi ano ang saysay ng mga tao na sinasambit lang sa kanilang labi na sila ay nananalig sa Diyos, nananalig sa Panginoon Jesus, pero wala naman sa kanila yung totoong pagsunod. Wala naman talaga sa kanilang puso yung pag-ibig. Ang lakas-lakas pa lang sabihin ng mga tao sa paligid natin, ano? Alam ng Diyos ang aking puso. Alam ng Diyos na iniibig ko siya. Pero, pag niyaya mo na manambahan sa Kanya, ay hindi. Alam na ng Diyos ang aking puso. How? Gaano? Gaano talaga, ano? Gaano sinasabi niya, iniibig niya ang Diyos sa kanyang puso, pero ayaw naman niya sumunod sa sinasabi ng Diyos. Eh ano ba ang sabi ng Panginoon Jesus? John chapter 14. Anyone who loves me must obey my command. Sino ang umiibig sa akin, kundi ang mga taong sumusunod sa aking mga salita. Sasabihin ng mga tao, basta iniibig ko ang Diyos, alam na niya yan. Iniibig ko ang Panginoon Jesus, alam na niya yan. Pero pag sinabi mo nga na tara, manambahan tayo, ay wag na. May gagawin pa ako. Marami akong labahin, marami akong gawain, ngayon lang ako makakapagpahinga, ito lang araw ng pahinga ko, ito lang araw ng day off ko, ito lang para anong pagkakataon ko, para maipiknik ang mga anak ko, ang mga pamilya ko. Di ba? Napakalayo ng kanyang sinasabi doon sa pagsunod. Hindi po yun ang katotohanan. Ibig sabihin, nagdi-deviate pa rin po siya sa kanyang sinasabi. Sabi po, John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Isa po sa napakahirap basagin ng mga tao ay pagkausap mo sila, ipahayag mo ang salita ng Diyos, oo sila na oo, ayon sila na sang-ayon sa iyo. Pero kapag itutuwid mo na sila sa kanilang mga gawing pamamaraan, ay sasabihin nila, ay ito kasi yung pamamaraan namin, ito kasi yung gawin ng aming iglesia, ito kasi yung gawin ng aming pananampalataya. Sa totoo lang po, ang pananampalataya kailangan dapat natin taglayin ay pananampalataya na nagpapasakop sa otoridad ng Panginoon Jesus. Dahil ang bawat tao sasabihin na may pananampalataya nga sila, pero hindi naman nagpapasakop doon sa otoridad ng Panginoon Jesus. Walang saysay. Kaya nga maging ang demonyo, sabi, may pananampalataya sila. Pero yung pananampalataya noon, sila nabubuhay pa. Hindi sila nagpasakop sa otoridad ng Panginoon Jesus. Kaya ngayon, ano na lang ang naging silbi nila, ano na lang ang naging gawa nila. Kapag pinapalayas na po sila ng Panginoon Jesus, hindi dahil sa hindi sila nagpapasakop ngayon, kundi wala na talaga silang magawa dahil makapangyarihan ang ating Panginoon Jesus. Para sila ay palayasin, puwersahan, o hindi man. O hindi man puwersahan, meron talagang mga anghel na, kumbaga sa sundaluhan, talagang may mga anghel na nakakapag-intimidate sa mga demonyo para sila ay lumayas. Sumasampalataya ka na ang sabi sa James chapter 2, verse 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Bakit sila nanginginig? Kasi, nung pagkakataon, ang mga demonyo noong nabubuhay pa sila bilang mga nasa physical na tao, na katawan, hindi sila nagpasakop sa otoridad ng Panginoon Jesus. Pero ngayon, tapos na ang kanilang
tag dito, lifespan para tumupad sa kalooban ng Diyos, wala na silang magawa. Manginginig na lang sila sa takot. Takot na lang yung kanilang nginig. No? Kaya talagang lalayas sila dahil sobrang takot. Hindi sila dahil sa gusto nila mag-submit. Sa totoo lang, gusto nila sumalungat sa Panginoon Hesus. Yun talaga ang way. Yun talaga ang puso ng demonyo. Yun talaga ang kalooban ng mga demonyo. Gusto nila sumalungat sa Panginoon Hesus. Pero yung mga demonyo ito na pinapalayas, gustuhin man nila sumalungat, wala silang magawa laban sa kapangyarihan ng Panginoon Hesus. And that's why, nanginginig sila sa takot. O diba? Diba ang mga tao ngayon, dahil buhay pa, nasa pisikal, napakahilig natin sumalungat sa sinasabi ng Diyos. Napakahilig natin mas sundin yung sarili nating kalooban, yung sarili nating kagustuhan, o emosyon man natin, mas gusto natin sundin kaysa sa sinasabi ng Espiritu, kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ganyan po. Ito po yung sinasabi natin na yung nagpapaalipin tayo, o hindi tayo nagpapaalipin hindi talaga tayo nagpapaalipin sa Diyos, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, pero nagpapaalipin naman tayo sa ating mga emosyon. Nagpapaalipin tayo sa fleshly desire, worldly desire. So, ibig sabihin, gaano man sabihin ng tao na ano yung pride ng tao na ma-pride, na ayaw niya magpaalipin, pero hindi niya na alam na nalilin lang na pala siya, na alipin na siya ng kanyang laman. Dahil sa pagsuway niya, o tanging pakikinig lamang niya sa sarili, sa kagustuhan ng kanyang laman. Kaya siya ay alipin ng kanyang laman. Pero kaya sabihin niya, hindi ako alipin ng laman. Deceive o lin lang ang taong ganito. Amen? Hindi ko po sinasabi na huwag mo na bigyan ng panahon ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak sa biological. Ang gusto ko rin po, ang kulang pong punto dito, huwag mong agawin ang araw ng Panginoon. You can spend your time with your family, but not on the Lord's Day. You can celebrate your Mother's Day, Father's Day, but not on the Lord's Day. Sino ba? Sa tingin nyo, yung gumawa o nag-schedule ng Mother's Day at Father's Day na ito, sa tingin nyo, sino nag-orchestrate nito behind at the back of the people? Okay, sino yung, siyempre, ang orchestrate nito ay yung entity na gusto sumalungat sa otoridad ng Diyos, otoridad ng Panginoon Hesus. Kaya gusto niya agawan ang Diyos, agawan ang otoridad ang Diyos. On the same day, gusto niya i-celebrate mo Mother's Day on that Lord's Day. Hindi naman po itinakda ng Diyos yan. Tao po ang nagtakda ng Mother's Day. At dahil sa tinakda ng taong yan, ito pa magiging masama. Na ngayon, dahil sa Mother's Day na yan, na hindi ka bumati ng Mother's Day sa nanay mo sa araw na yan, dahil nga, yung karamihan, yung mga Kristiyano, talaga namang devoted ka, talagang parang Christian. Ano sasabihin sa'yo ng mundo o ng mga tao sa paligid mo na walang kamong mga katotohanan? Ang sama-sama mong anak, na hindi mo lang binati ngayon. Ngayong araw na to, yung nanay mo ng Mother's Day, yung tatay mo ng Father's Day. Diba? Naging masama ka pa talaga. Ikaw pa ang naging masama sa harapan nila. Kung tutusin, wala naman talagang Mother's Day noon. Bakit? Meron kang 6 na araw para ipakita mo sa iyong mga magulang kung paano mo sila nirespeto, kung paano mo sila niibig. Once a year ka lang magpakita ng pag-ibig mo sa kanila, plastic yun. Di ba? Bumabati. Wow, sabi nagulat yung nanay, bumati. Hindi naman kailanman, hindi naman sumunod sa akin. Bumati, pero minumura ako. Diba? You have 6 days. Sabi nga ng Panginoong Jesus, ay ng Biblia, sa
Meron kang 6 na araw, Exodus 20:8-11, basahin natin. You have 6 days na gawin ang trabaho mo at gawin din yung dapat mong gawin. If you, of course, you have to honor your mother, your father, kailangan mong i-provide sa family mo kasi hindi ka naman magiging mabuting alagad ng Panginoon Jesus na hindi pinapabayaan mo naman ang biological family. Kailangan mo rin yun. But you have 6 days to do that. On the 7th day, sabi niya sa Lord's Day, kailangan po natin intindihin, ito ay para sa Diyos at wala iba. On that day, responsibilidad mo o natin, sa atin, na akayin ang ating buong pamilya at idulog, ilapit sa harapan ng Panginoon Jesus. That is our duty on the Lord's Day. Exodus 20:8-11. Pakibasa po natin. Lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamahinga. Para sa akin. Next. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Okay. Sige. Yung family, alahan mo, hindi mo sila matreat on sa loob ng 6 na araw, gawin mo yan. Para ipakita ang pag-ibig mo sa pamilya mo. Ipakita mo sa kanila. Yung Mother's Day mo, celebrate mo. Father's Day mo, celebrate mo. Sino pa? Yung mga dapat mong mga kaibigan na gusto mong ipakita ang pagmamalasakit sa kanila, gawin mo yan. Ano pa? Next. But on the Lord's Day, subalit, ang 7th araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Okay? Pamamahinga sa gawain makamundo o physical. Kailangan natin sa araw na ito, huwag kang magtatrabaho. Ang sino man sa inyo, kayo ang inyong mga anak. Diba? Ang mga alipin lalaki o babae, ang inyong mga dalagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamahay sa inyo. Kung magtatrabaho, ibig sabihin, kailangan mo talagang bigyan na kung meron kang trabahador, kung mayaman ka, may trabahador ka, kailangan mong ibigay ang kahit na hindi mananampalataya, kailangan mong ibigay that day na pagpahingayin siya. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat na nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7th araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Okay? Holy to the Lord. Keep the Sabbath holy. Shabbat sa Judaism kasi, yung sa kanila, Shabbat sa atin ay tawag natin sa Christianity, tawag natin Lord's Day. Sa kanila, Shabbat nila yon. So, holy to the Lord. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging holy? Ang pagiging holy o banal ay ibig sabihin ay set apart sa mundo, set apart sa gawi ng mundo. Eh kung idadagdag mo nga, kung gagawin mo naman sa Lord's Day, yung gawin ng mundo, eh di hindi na siya set apart, hindi na siya holy. Paano mo masasabi na holy pa? Okay? Kaya nga yung mga ganon, pinag-aaralan po natin mabuti na bilang mga Kristiyano, itong instruction natin na kailangan natin aralin mabuti kung dapat ba natin isinasabay yung mga ganitong selebrasyon sa araw ng linggo, araw ng Panginoon. Ang masama pa, o masama pa dito, kapag, lalo na pag natataon yung mga, tawag dito, mga holiday ng mga pagano, may tataon sa araw ng Panginoon, ay talaga naman, bonggang-bongga yung selebrasyon ng pagan celebration, pero yung Lord's Day napakasimple para sa kanila. Parang nasapawan pa yung celebration ng Lord's Day. Gaano karuman-duman ito sa harapan ng Diyos. And God, sabi nga, God is a jealous God.
Papanibughuin Diyos. Kaya ang Diyos ayaw niya yung, sa totoo lang, ayaw niya yung nasasapawan siya. Bakit? Sa Kanya lahat ng bagay. Nag-iisa lang siya. Nilikha niya tayo para sa Kanya. Okay. Lahat ng gawin natin ay dapat para sa Kanya. Kasi nga, Diyos naman panibughuin. Kaya nga ayaw niya ng may rival na Diyos. Kaya nga sino man sumasamba sa Diyos-Diyosan ay kinamumuhian niya. He doesn't want rival. Kaya kapag sa puso natin, nakikita natin may karibal ang Diyos, then, evaluate. Evaluate. Lalo na po, kapag tayo may, nangako tayo na mayroon tayong appointment sa church, sa araw na yon, nangako tayo, tapos, naudyukan ka ng iyong pamilya na dahil doon ay na-postpone. Don't you know? Hindi mo ba alam na meron ng karibal ang Diyos sa puso mo? At hindi lang yung pamilya mo pa ang ginawang karibal. Tama ba o tama? Ito po ang mapait na katotohanan sa atin. Ang ibig sabihin po ng Lord's Day, abstaining from work. Okay? Hindi tayo magkatrabaho. Ano pa yung mga, attending, ang aim po nito, ng Lord's Day natin, ay attending worship, prayer, scripture reading, Bible reading. O kaya nga tayo nagkakaroon ng Bible study, ibig sabihin yan, inaaral po natin yung scripture, at kasama po yan, spiritual activity. Okay, what about family day? Meron tayong family day dito sa church. And what is that family day? To be with your family in Christ. Sino ba ang mga pamilya ng Panginoon Hesus? Sabi niya sa Mateo 12:46-50. Sino ba yung pamilya mo on the Lord's Day? Matthew 12:46-50. Okay, tama. Family day. Lord's Day is also family day, but who is your family? Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Medyo na. Someone told him, your mother and brothers are standing outside wanting to speak to you. Sa English. Hindi kasi nandun na kasi kabuuan sa unang verse. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Therefore, tinuturo niya dito, who are my family. Sabi niya, sino? Sino lang? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sila ang aking ina, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit, ay iyon ang aking ina at mga kapatid. Therefore, sino yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama? They are the disciples of Jesus Christ. At sila mga alagad ng Panginoon Hesus, at sila ang pamilya natin Panginoon Hesus. And they are also your family, our family on the Lord's Day. That's why we celebrate the family day with our spiritual family, not with our biological family. At sabi dito, paano ka magiging alagad? Paano magiging alagad ng Panginoon Hesus ang isang tao? Sabi na niya kanina, if you cannot deny your family, you cannot follow me. Hindi ka pwede maging alagad ko na kung hindi mo kayang iwan ang iyong pamilya, ang iyong kapatid, mga kaibigan, para sa akin, hindi ka karapat-dapat maging alagad ko. Ngayon, kung ilalaban mo sa akin, o ilalaban mo sa church, na dahil mahal mo ang iyong pamilya at inuna mo sila kaysa unahin yung pamilya mo sa Panginoon.
Tama pa ba na ikaw ay alagad pa rin ng Panginoon Jesus? Karapat-dapat ka pa rin ba maging alagad ng Panginoon Jesus? Remember, ang sabi ng Panginoon Jesus, kung ano ang ginawa mo sa mga alagad ko, sa mga malilit na ito, dahil sila ay alagad ko, ginawa mo sa Panginoon Jesus. At anuman ang ginawa mo sa Panginoon Jesus, ginawa mo sa Ama. If you honored your spiritual family on the Lord's Day, na sila ang pinarioritize mo, kung prioritize mo ang pamilyang spiritual mo sa iglesia araw na ito, prioritize mo rin ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin, prioritize mo rin ang Diyos. Kaya nga yung ating panlaman on this day, yung kagustuhan na naman regarding this, kailangan po talaga natin i-separate. Napakahirap po niyan at talagang marami tayong kaaway sa mundo sa prinsipyo po na yan. Dahil napaka-family centered po dito. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo ang gawin ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahaba, ako ang inyong tinulungan. So, hindi lang yung tulong ang sinasabi. Whatever you do. Sabi nga, kung magbigay ka ng isang baso ng tubig sa mga alagad niya, nagbigay ka na rin ng isang baso ng tubig sa Panginoon Jesus. Kung paano mong inirespeto at sinunod ang alagad niya dahil siya, ito rin naman ang utos ng Panginoon Jesus, therefore, same thing, you respected Jesus and you obeyed Jesus. Sinunod po rin siya. Hallelujah? Kaya nga, our family, remember this, brothers and sisters, our family on the Lord's Day is our brothers and sisters in Christ. Sila po ang sinaselebrate natin. Yan ang dahilan kung bakit ang mundo pwede po na tayong tawagin na ang sasama natin. Okay? Dahil binibreak na natin yung mga ganitong kaisipan o tradisyon. Kasi, sa tingin naman kasi ng mga tao, maganda naman kasi gawin to, di ba? Mabuti naman. Yung tingin ng tao, oo, mabuti naman talaga para sa mga magulang. Siyempre, matutuwa ang mga magulang. Matutuwa yung pamilya. Okay? Ang mga Pilipino kasi, ang hilig nila, makapagbigay ng kaligayahan daw. Makapagbigay ng kaligayahan sa kanilang pamilya, sa kanilang magulang. And that is, kadalasan naman yan, ang aim talaga natin. But mark this, na pagbigyan mo nga ang kaligayahan ng inyong mga magulang at mga anak, how about yung kaligayahan kaya ng Diyos na ibigay mo? Kapag hindi mo na ibigay ang kaligayahan ng Diyos, tandaan mo, hindi ka rin paliligayahin ng Diyos. Totoo yan. Dahil ang Diyos, sino ba ang kanya kinalulugdan? Yung mga tao nagpapalugod sa Kanya. Kapag pinapaluguran mo ang Diyos at nalulugod sa sayo, then, ikaw rin, malulugod ka. Ipagkakaroon din sa iyo ng Diyos yung kagalakan mo. Sa spiritual, even sa ating material na pangailangan. Kaya napakadami. Sobrang pagmamahal sa pamilya. Ano mangyayari? Just to celebrate yung okasyon nila, uutang. O diba? Umutang sila para na-celebrate yun. Pero hindi nila kailanman pinagbigyan yung kagustuhan ng Diyos. Ni pumunta sa church at mag-offering sa church para sa harapan ng Diyos, hindi magawa. Pero yung inutang nila na ipanghanda para doon sa celebration ng kanilang mga pamilya, mga anak o kapatid, ay sino mga inimbita? Ayun, yung mga lasinggo. Halika tayo, inom tayo. Kayo, mga katropa. Diba? Sino? Sino ngayon ang gusto niyang paunlakan? Kanina niya ginastos yung utang niya. Di iyon sa mga lasinggero, pinainom niya. Doon sa mga Sharon Cuneta na wala nang iba kundi magpuna. Pupunayin yung luto mo, ay yung mga handa mo, sabi hindi masarap, pero yung mga lalagyan nila, bag-bag, nakaano sa lahat doon. Punong-puno yung bag nila ng mga Sharon Cuneta nila. Yung supot, may dadadala mga plastic.
Di ba? Tapos, pagkatapos ng celebration, iyak-iyak ka dahil may utang ka na, sakit pa ng katawan mo maghugas ng mahugasin, tapos may mga nasabi pa sa'yo, sakit pa ng kalooban mo kung ano pinagsasabi sa'yo, di ba? Puro sakit. Pati tuloy, spiritual na sumpa, sakit din yun. Sinumpa ka pa ng Diyos dahil sa ginawa mo. How futile. Walang saysay ang lahat ito. Ang mga gawin po ito, hindi dahil sa akala natin, hindi dahil sa akala natin ay maganda o sa paligid ng tao, ay hindi na ito masama sa harapan ng Diyos. Tandaan po na, ito po ang salitang demonyo na nagmula po sa salitang Grego, the origin, ay daimon. Ang ibig po sabihin ng daimon ay ito ay isang ancient, sa ancient Greek, ay spirit. Isang espiritu o isang divine power. Na para sa yung meaning po nito ay divine power, yung espiritu na hindi naman kinakailangan na para sa akin ay masama o yung malevolent. Yung demonyo ay hindi basta pwede siya tawagin demonyo na kahit na itong spirit na to o entity na ito ay wala namang pagnanais na manakit. Pero pwede pa rin siya tawagin demonyo. Dahil isang espiritu at sa iba pa tinatawag siyang guide. Sa ibang meaning. Yung demon is a guide, guiding spirit. Okay? Yun po yung sa original ng demon. Pero, siyempre sa Grego tayo, nagmula po sa Grego. At isa pang meaning po ng demon ay lesser deity. Ano ibig sabihin ng lesser deity? Mas mababa sa mga Diyos. Alam po natin, ang Greek, napakarami pong mga Diyos-Diyosan yan. Diba? Banggitin mo yan, Diyos ng araw, Diyos ng God of thunder, God of ganito, diba? Ang dami ng Diyos-Diyosan. Kaya marami silang deity na tinatawag. At yung demon sa kanila ay lesser deity. Mas mababang uri. So, kaya yun po yung termino nila sa demon. Ngayon, sino naman yung tinutukoy natin? Kasi nag-evolve na lang po yung meaning ng demon na yan sa haba ng panahon. Even sa mga Christianity, nag-evolve yung meaning yan. Sa Christianity, naging meaning na lang sa kanila, karamihan, ay basta yung mapanakit, masama, yung masama na espiritu, yun yung tinatawag na demonyo. Pero in the original context, kahit na hindi yan masama sa paningin ng tao, demon pa rin siya. Ngayon, aaralin po natin mabuti, sino ba yung tinutukoy natin demonyo na pinalayas po o pinapalayas ng ating Panginoon Jesus? Na dahil yung mga demonyo ito ay, sila po ay taliwas o kalaban ng ating Panginoon Jesus. Sino yung mga demonyo ito? Sa John 15:3, ano ba sabi niya? Okay, sabi po niya, John 15:3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Okay. Ang sabi po ng Panginoon Jesus, anyone na hindi nalinis sa salita ng Panginoon Jesus, is considered unclean. Okay? Sa ibang translation po kasi, ang meaning po ng demons ay it can be a soul of the dead. Sa Japanese dictionary ay espiritu o kaluluwa ng mga namatay, yun po ang meaning ng demon sa kanila. Okay? At sa Griego rin naman din, sabi niya, it can also be a soul of the dead person. Okay? Ngayon po, yung demons po na ito, na sinasabi ng Panginoon Jesus na pinapalayas na ay yung mga hindi nanalig sa Panginoon Jesus o hindi nalinis
sa Panginoong Jesus, sa mga salita niya. Meaning, they were not under the authority of Jesus Christ. Hindi po sila nagpa sa ilalim noon sa kapangyarihan o sa otoridad ng ating Panginoon Jesus. Kaya sila ay considered as an unclean spirits. So they are, totoo naman, they are also spirit, but enemy of our Lord Jesus Christ. Pinapalayas siya sila ng ating Panginoon Jesus. Kasi nga po, yung mga taong ito noon ay iniisip nila na porke namumuhay sila sa moralidad, in good moral, akala nila they are already saved, at sa tingin nila ay maka-Diyos na sila. Sa tingin nila, tatanggapin na ng Diyos ang kanilang good deeds, good morals. Pero hanggat wala nga po tayo sa katotohanan, gaano man tayo magpakasikap, magpakasumigasig sa mga mabubuting gawa natin kung wala tayo sa katotohanan. Sabi nga po sa 1 Peter 1:22, ay hindi po tayo manlilinis. Hindi tayo magiging under the authority of our Lord Jesus Christ. Ngayon, sabi niya, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sabi po, paano tayo nalilinis? Pagsunod po natin sa katotohanan. Sabi nga ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. Pag ako ang katotohanan, sinabi niya, meron pa bang iba? Iisa lang po ang katotohanan. Hindi mo pwede sabihin yung God, yung mga Diyos-Diyosan ng mga Grego ay katotohanan sila. Yung dami-dami yung mga Diyos-Diyosan na yon. So, may si ganito pa. Hindi mo pwede sila ay katotohanan. Dahil iisa lang ang katotohanan at tangi ang Panginoon Jesus lang po ang katotohanan. No other God than Jesus Christ. There is no other truth aside from Jesus Christ. Wala na po ibang katotohanan maliban sa Kanya. Therefore, kaya nga lahat ng otoridad ay taglay ng Panginoon Jesus. He drives out, kaya nga pinapalayas niya ang sinuman na hindi nagpa-under sa kanyang otoridad. And these are, kasama po nito ang mga demonyo na kanyang pinapalayas. It's true. Sino ba yung mga pinalayas niya? Legions sa Book of Mark. Sino ba itong legions na to? Dating mga Roman soldiers na namatay o minasacre malapit doon. At sila ay pumasok sa katawan ng isang tao. So, ano sabi? Pangalan namin, Legion, dahil marami kami. So, dati silang buhay. Dati silang buhay na namatay na. Sama ka pa pala. Okay? Now, tandaan po natin, bakit ito pinalayas ng Panginoon Jesus? Because they did not submit to the authority of Jesus Christ. And remember this, mark this. Si Satanas nga, sabi ko nga sa prinsipyo na nakaraan, Satan is not against good moral. Sa totoo lang, si Satanas talaga gagamitin niya ang good moral para nga manilang, para isipin ng tao. Kapag gumagawa ka ng mabuti, kahit hindi ka na manalig sa Panginoon Jesus, maliligtas ka. Yan ang gusto na mapangyari ng Panginoon Jesus. Ni Satanas. Ang gusto niya, isipin ng tao na whenever they make excuse against the authority of Jesus Christ, isipin nila na katanggap-tanggap ito sa harapan ng Diyos. Ganyan po nililang ni Satanas ang mga tao. Why? Isipin mo. Demons. The Lord's Day, okay? Isipin mo, araw ito ng Panginoon na dapat tayo sumamba sa Kanya. He said, Jesus Christ
God set His authority na sambahin mo siya sa araw to, pero ang gagawin mo ang pasarili mong bagay. Therefore, hindi mo na nag-submit o hindi ka nagpasakop sa authority ng Jesus Christ. Authority ng Panginoong Jesus. And then, may mission. Tinatawag ka to go on a mission, but you refuse to come. O hindi ka nakipag-partake kahit naman in a way na pwede mong gawin. Hindi ka nagpapasakop sa authority of Jesus Christ. Same thing, ginawa po ni Satanas. Si Satanas, hindi siya against good moral, but he is against the authority of Jesus Christ. Ano? Yan po ang dapat natin maintindihan. And then, ngayon po, ang mga false prophets, false teachers, sila po ang nag-i-imply ng deceptive authority. Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 24:4 hanggang 14, sa ating main text, na marami ang darating sa pangalan ko. Why? Implying fake or deceiving authority. Pinapa-imply nila authority ni Jesus, pero sabi niya, false. Kaya yung sa ating submission to the only authority, Jesus Christ. Kailangan ma-separate natin sino ba yung mga deceptive authority against doon sa talagang true authority o tototohanang autoridad ng Panginoon Jesus. And that is our main text. Submission to the only authority, Jesus Christ. Hindi sa autoridad ni tagapagturo na false teachers, hindi sa autoridad ni hindi naman ako nag-i-imply ng authority ko dito. Ang ini-imply ko dito ay authority po ng Panginoon Jesus ang aking tinuturo. Dahil lahat po tayo, maging ako, I have to submit. We must all submit to the authority of Jesus Christ. Hindi po na, dahil pastor mo ako sa aking kasusunod. Hindi po ganun. Paano kung may pagawa ako iba sa'yo na hindi ka na taliwas sa kalooban ng Diyos? Di ibig sabihin, sariling otoridad ko na yun. Di ba? Sabi ko nga, ang lahat ng mga bagay na ito ay sasabihin ko ang dapat kong sabihin. Masakit man o hindi. Sabi nga ng prayer na rin na, di ba? Masakit man o hindi, tatanggapin nyo, di ba? Di ba? Kasi kung hindi ko sasabihin ang lahat na ito, sabi ko nga, napakawala akong silbing alagad ng Diyos. Kapag hindi ko sinabi ang katotohanan. Kailangan maging matapang po tayo in that way, panindigan po natin yung dapat natin sabihin. Ano po? Casting out demons. That's why, yung authority po na ginagamit natin yung abay ay nagka-cast out tayo ng demons. Pag sinabi po natin, casting out demons, we bear the authority of Jesus Christ. At yung pag sinabi pong cast out, puwersahan po ito. Hindi yung, sige na, hindi natin pinapag-usapan. Sige na, umalis ka na, please. Pag sinabi po natin, casting out demons, forceful. Pag sinerge niyo po, ano ibig sabihin ng casting out? Kasama po dito yung mga negative connotation. Ano ba ibig sabihin ng negative connotations? Talagang magsasalita ka ng masasakit laban doon sa pinapalayas mo para lumayas siya. Kaya ang mga demonyo, hindi ba? Madamdamin mga demonyo. Kaya ang mga demonyo, aaralin mo talaga, ano yung ayaw na ayaw marinig, iparinig mo sa kanya. Walang hiya kang demonyo ka. Marumi ka. Ang tamang walang hiya, hindi ka na nahiya. Di ba? Sabihin mo lang, wala ka naman talagang hiya. Di ba? Hindi ka na nahiya, demonyo ka, anong ginagawa mo rito? Patay ka na. Nagnanakaw, ba't nandiyan ka pa sa katawan? Di wala kang hiya. Kailangan mo kasi pasakitan yung demonyo para matrigger siya and yun yung ayaw niya eh. Mapo-force siyang lumayas. Pangit mo! Okay, sa totoo lang po, yun po talaga. Wala ka ng halaga. Dahil kalaban ka ng kaaway ka ng Diyos. Hindi mo ginawa ang dapat mong gawin noon. Ano ngayon? Wala ka ng pag-asa mapunta sa langit. Nasumpa ka na. Isa ka ng sinumpang espiritu. Yun ang sasabihin mo sa kanila. Para matrigger. Kasi casting out demons forceful. Ang driving out of demons kasi, anong pinagkaiba? Driving out demons versus casting out. Pag sinabi mo mag-drive out ka ng demons diyan, ibig sabihin,
hindi necessary na pagsalitaan mo sila o i-force mo sila. Kundi pag drive out demons, nagkokos ka lang ng something para mag-drive out at umalis na yung demonyo. Pero yung forcing talaga, casting out ang tawag natin doon. Kaya nga, that's why we cast out demons. Forceful na pagpapalayas. But of course, we can also drive out demons. Na in the presence pa lang ng ating Panginoon Jesus, diba? Nag-drive out na yung demons. Okay? Sa ating casting out, pinaforce talaga natin eh. Pero ang Panginoon Jesus, drive out demons, isipin mo, maglalakad lang siya, nandun na, luhod na yung demonyo. Diba? Nahinginig na. So, diba? Kasi kaya sabi ng Panginoon Jesus, drive out demons. We can both, pareho natin bahaning gawin yun. Eh, may mga matitigas ang ulo, lalo na dito sa Aurora, ang mga na-encounter natin demonyo dito, diba? Ang titigas ng ulo. Diba? Matitigas din mga tuwiran. O, siyempre, iba-iba. May mga demonyo naman na mabilis palayasin. Therefore, submit to Jesus Christ. Okay? Paano tayo magsasubmit sa ating lastly? Paano tayo magsasubmit sa ating Panginoong Jesus? Remember this. Kung paano ka nagsasubmit sa iyong boss sa trabaho, kailangan maintindihan po natin na we must do more than that pag nagsasubmit tayo sa ating Panginoong Jesus. Isipin mo, ang mga OFW, pupunta sila sa ibang bansa, kaya para nilang iwan ang kanilang tahanan, pamilya, bahay, lupa, magtrabaho sa ibang bansa. Di ba? Bakit hindi natin kayang iwan ang mga bagay na yun para sa ating Panginoon Jesus? Di ba? Because of matindi pa rin kasi yung physical o fleshly desire ng tao. Kailangan maintindihan natin in a way na, ano ba, oo, meron ng pinagkakaroon sa ating property ang mga Panginoon Jesus. Pero kapag tinawag nga po tayo ng Panginoon Jesus para maglingkod sa Kanya o sumunod sa Kanya, ano magagawa mo? Isang tabi mo muna ang mga bagay na yan. Sumunod tayo sa pinapagawa ng Diyos. Pinapagawa ng Panginoon Jesus. And that is submission to the authority of Jesus Christ. Hallelujah! Kaya nga po tayong pasalamat sa ating Diyos. Let us thank God. Pasalamatan po natin ang ating Diyos na muli niya ating patutayong tinutuwid, binubuksan natin kaisipan upang ang pamumuhay natin, ma-evaluate po natin ating mga sarili at makita kung ano man ang kamalian natin at humingi tayo muli sa Kanya ng tulong ng lahat ng ito ay mabago natin, maituwid natin ayon sa Kanyang pamatayan. Let us all shout the name Jesus 3 times and let us pray. Jesus! 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 Sama natin Diyos, nakila, patuloy sa magbinuturi. Pinapasalamatan kita sa pamumuno mo sa amin naman sa araw nito sa parking na yung mga salita. Salamat sa mga salita na inahayag mo sa bawat isa sa amin na ngayon ako ay aming nagpalinaw o nagbukas sa aming kaisipan upang makikita pa kung paano naging kahinaan namin, ano paano makita pa ang naman naging mga pagkukunan namin sa pagsusunod. Patawarin mo ako kami kung nagkaroon kami ng pagsuway sa iyong otoridad na hindi namin sunod at mas pinawadahan kami ng aming sarili kaisipan at emosyon o kagustuhan man. Tulungan mo kami na ang lahat ng babagin ito may sa buhay namin. Makapamuhay kami sa Espiritu upang sa gano'n naman ay aming matanggap mula sa iyo ang tunay na buhay na walang hanggan, ang tunay na pagpapala at ang tunay na pagpapala. At ang tunay ko muna mo sa aming buhay, alang-alang sa ikabubuti namin po na aming pamumuhay dito sa lupa at ikabubuti ng aming mga kaluluwa. Ama, hubutin mo na ang bawat isa sa iglesia ko ay tagdali ng pananampalataya ito na handang magpasakop sa iyo kung paano nga po na ang isang alipin sa mundo ito ay nagpapasakop sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon, ay matutunan din namin na magpasakop sa Panginoon Jesus sa autoridad na ito. In the name of Jesus. Thank you, Father God. All this we pray in the most powerful name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Kung lahat ay tumayo, kinupo, for the benediction. Ang kagandahan loob ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw ngayon at pakailanman at sa pangunguna ng Banal na Espiritu ay inihahayag po na maranasan ng bawat isa na nagpapasakop sa otoridad ng Panginoon Jesus ngayon at magpakailanman. Amen and amen.